Maya maya. Ay nako, wala na akong isda. Naandun kasi sungayan. Sabi nila masarap din daw sinisigang, pero I doubt. Yan lang yan. Tuloy ko lang to. Update sa kangkong. Tingnan nyo. Pero may babalikan ako dito. Hanapin natin yung uod. Baka naandito pa. Tinira niya oh. Ang bilis ang mata ko eh. Pagka isang magandang buhay mga ka-farmer. Tayo po ay iikot sa ating mga halaman like before. Di ko pa pala na-upload yung aking isang video kahapon. So ayun, kukuha na naman ako ng mustasa. Kasi kahapon may mga kumuha din ng mustasa, mga bisita natin from Guagua and bisita literal. O yan, wala na pong kailangan na naman natin mag spray mga farmer yan. So oy, ayan na yung bulaklak. Oh, diba? Cattleya. Oh, may bulaklak na din. Ganyan lang tayo. Tapos baka mag-spray po ako ngayon. Ba't ganon? It's the wind siguro, no? Paano ba? Isasabit ko na parang ganon, naka-lock na. Tingnan nyo. Para hindi na po siya gumalaw. Ating mga orchids, tingnan natin. So marami pa akong gagawin ngayong araw. Magluluto ako, maglilinis ako ng aquarium. Magluluto pa ako ng aking last na maya last na sabi ni Bebe, wala na tayo, sabi ko. Parang sinasabi ko kasi sa kanya, Bebe, magmasinlok na ulit tayo. Sabi niya, sinagad-sagad mo kasi. Sabi ko, syempre naman, favorite ayan. So tayo po ay ang ganda ng rambutan doon sa kabila, namumunga na kahit maliit. So tayo po ay thankful dahil looking good. So ito namang natin, baka next year pa po ito, God willing, mamumunga. Kung may mabibili tayong lansones na ganito nakalaki, bakit hindi? So ang ganda ng bulaklak dito, ayan dahon ngayon dito. Sa kabila medyo pa din. So kailangan niya rin ng sunlight talaga. Morning sun, preferred niya morning sun. Ayan ang rambutan. Ito yung mga luma. Oy, may langgamens. Ano yun? Malanggam yata dun sa pinuntahan ko. Sprayan ko kayo ng Magnum. Loko kayo. So ayun po. Tapos yung ating makopa, maarangkada na. Ayan. Yung ating langka ay medyo mas maganda yung kabila. May mga seedling bag akong binili, mas malaki. Ita-transfer ko muna yung doon tsaka yung dito para kako naman, hindi ko na muna ililipat kasi kailangan muna naming matambakan din yung doon ko ilalagay. So napakamahal ng sili ngayon, di kami namang problema. Sorry na lang, kaway-kaway sa mga nahihirapan at sa namamahalan sa sili. Kahapon galing kami sa Chong's, kumain kami doon. Alam niyo, sa sobrang mahal ng sili, wala silang sili mga ka-farmer. Syempre kailangan mo doon eat rice all you can na inasal na chicken. So syempre may toyo, kakalamansi at sili dapat. Ako yun, wala. Pero kami po ay napakarami. Salamat naman. Di ba? Ay. Shoutout pala kay Brother John Roque. Ang mahal daw ng sili sa kanila, 500 ang kilo. Dito brother, punta ka na. Punta ka na. Ayun dami pulang hinog na yung mga sili natin. Kailangan ng pitasin and look at that. Ang sarap tingnan. Grabe. Wow. Ito, alam nyo, nakikita nyo lang po yan. Masaya na kayo.
'di ba? Ito ang retired life. Ano lang, blessed lang mga farmer, pinagpapasalamat natin yan. Yan ang taba, oh, grabe. Uy, taba. Naka-recover na yung pinaghiga-higa ni na Shadog at Chuchay isang araw. Galit ako eh. Pero hindi pa po ito natin kakainin kasi mga ilang days pa siguro. Doon na tayo kukuha sa bagong talbos na labas. 2 days lang pwede nang kuhanan. Kasi ang bilis lang naman eh. Kasi nag-spray po tayo. Pinitikan ko to ng konti nung kahapon. Kasi uod ang kalaban po natin sa tag-ulan. Yun ang problema. Hindi nyo po talaga ma-achieve yung ganyang kagaganda kung hindi nyo, alam nyo na, pitik ng kaunti. Kukuha nga ako ng ano ngayon, pechay. Kasi tayo po ay magluluto ng tilapia kasi ngayon puro na lang puro na lang po tayo tawag dito, puro na lang tayo karne, fish. So ayun, tumubo na yung ating radish. Ito na yung sinasabi ko sa inyo. Ayan na. Ito na mga ka-farmer. Oh, 'di ba? Kaya ako binaon yan kasi hahaba ang tangkay niyan. Oh, ngayon pwede mo nang tatabon-tabonan mo. Paunti-unti kasi ang mangyayari niyan, lalo na pagka lumaki na po yung dahon, yan po ay medyo malalim yan, di ba? Yan ang diskarte diyan. Ganyan yan. Sa inyo yan kasi ako yun kasi ang naisip kong paraan din para tag-iisa lang pong nilagay natin diyan. Ganun tingnan niyo. Di ba? Kasi niwala kayo pagka lumakas po ang ulan, mababali na naman yan, hangin. Ganun lang pag humahaba siya, kasi hahaba po yan eh. Kaya ako ginanyanan, hinukayan para may allowance tayo. Kung mababali boy, diba? Asan pa isa? Ayun, medyo mahaba na rin doon. Iba medyo malalim ng konti, lilitaw yan mga bukas pa. Di ko lang po alam kasi medyo ng sunlight ito, tago. Pero pwede naman natin paputulan tong mangga. Ayan, para makasilip yung araw. Maanuhan pa ng mahogan eh. Kaya din. Ayan diba? So far so good ang ating radish na Korean. Tapos ito kasi nakalimutan ko na yung tinanim natin dito mga farmer. Bok choy yan. Itong bok choy, kasi to? Leeks. Ayan, leeks po yan, nakalimutan ko. Sa dahon ng sibuyas, yan po yung ating din gusto nang subukan. Sana mag-click tayo dito. Mga radish natin ay lumalaki. Yung ating kangkong, pinitikan ko na din yan dahil may mga kalaban tayo mga ka-farmer. Sabado, pang tinda na yan. Gusto ni Chichi magtinda. Tapos yung radish natin, I want to show you tinatanggal daw yan eh, sabi nila. Ayan tanggal na yan yung radish natin. Diba? Kita nyo? Nakikita nyo ba? Radish na payatot. Ang radish na payatot, farmer. Medyo siksikan. Pero yung ating mustasa, ubusin na natin yan. Bala ko mag-replant ngayon. Magpa-plant na ba tayo? Marami pang nag-harvest ngayon. So pag-isa din tayo ng pechay. Kailangan na pong tingnan yung goal, gumapang na yung mga uod.
gumapang. So pipiliin na lang po natin dito, walang gaano. Kukunin na natin po yung pwede natin mapakinabangan dito. Yung iba wala na talaga. Kangkong replant, ayan, magre-replant din tayo. Ayan na po yung mga bagong tanim natin. Tingnan nyo naman kung gaano kabilis. Inisprayhan na rin natin yan kasi alam nyo na. Yan. Dito tingnan nyo, puro damo. Silipin natin, ay tingnan natin yung mga mustasa natin, ang ganda. Yan. May bok choy po na medyo naggano ng kaunti. Yan, sabi ko di ba lilinisin ko to. So ayan. So ayan po mga farmer, mayroon tayong bok choy na medyo isprayan ko din yan. Parang ang hirap, nahihirapan ako. Ganyan ba talaga siya katagal or something is wrong? Maybe with the binhi, di natin alam. Nagpalit na tayo ng binhi, so baka yung binhi po talaga ang problema, kaya sumubok tayo ng iba. Meron namang mga tumubo, ayan o, bok choy yan eh. Ito hindi, ayan o, ito na yata yung pinakamaganda. Ito tanggalin na natin o. Bakit ganun no? Bakit ganun? Bok choy siya o, bok choy siya, maliit lang o, bok choy siya eh. So bakit medyo ano pinahihirapan ako naluma ako dito talaga kailangan na sigurong at least alam na rin po natin kasi pang ilang beses ko na rin po itong nagtatanim noon pa man. Hindi ko makuha din. So yun nga, ako pechay tsaka mustasa, alam na natin yan eh. So yun nga, yung bok choy po ay medyo hirapan tayo doon tingnan natin. Meron naman pong mga gumanda, ayan gaya nun, ikutan natin ito, kataba itong ubo na. So linisin natin. Pasensya na kayo hindi kasi kayo invited eh. Ba't kayo kasi tumutubo eh? Hindi naman kayo invited. Ayan, linisin ko lang po ito mga farmer. Iba na iinip na dyan. Ako naman ay enjoy, medyo masakit lang sa tuhod. Puro damo na pala to. Puro damo na. Damo. Walang Diyo. Puro damo na. Damo. Puro damo. Mataba tong lupa na to kasi po ito eh. May uling pa nga ito. Wala, ilan lang ang tumubo. Linisin ko na para nako, wala ito para medyo makultivate yung gilid niya. Muntik ako pa, ilan na nga lang, muntik ako pang mabunot wala wala gandang. Tingnan nyo mga farmer, yan lang po yung mga natira na bok choy, kakaunti hindi pa pantay-pantay. So subukan ulit natin tingnan natin tong tumutubo dito, yung tinanim natin, kung
bibigyan tayo ng magandang tubo, or pwede din po tayong mag subok uli ng ang liit kasi ng buto, ang hirap kaya imagine niyo po yung isang tray ipiprepare nyo, tiyagaan talaga, isa-isang kada butas, isang buto. So yun ang gagawin natin kung talagang hindi po mag-success yung ginagawa natin na binubudbud. Baka mamaya ang gusto niya talagang kailangan mong i-transplant. Yan o. Teka, ano na ba? Harvest na ba tayo ng yung aking one for the road? Maya. Ay, nako. Wala na akong isda. Naandun kasi sungayan. Sabi nila masarap din daw sinisigang, pero I doubt. Dahil sinubukan ko yung hindi ko type. Pero sa iba, gusto din. Farmer Anthony gusto din ng samaral na sinisigang pero ako mas gusto ko pong prito or siya tawag dito, ihaw. Eto na, eto ang ating ilalagay na naman. Walang kamatayan, di ba? Sabaw, mga farmer na isda. Nung isang araw nagtalbos kami, pero ang ganda ng talbos ng kamote natin. Kala ko pang dagdagan yan doon sa baba, sayang naman yung lupa. Ako, magdidilig tayo, mainit ang panahon, talagang mainit mga ka-farmer. Ayan, tingnan nyo naman. Kahapon kasi sabi ko magdidilig ako ng gabi, iniisip ko naman sabi ko uulan, kumukulog. Hindi naman tumuloy. So ayan, dilig tayo. Gustong gusto nila to, gustong gusto nila. Huwag naman tayo malobat, patay na naman tayo. Eto, nakaka-recover ang ating binibilang kasi akong nagla-live sa Facebook. Ang nila-live nila is mga galing sa bundok na mga wild orchids karamihan. So ayun, nakakachamba tayo. Gaya nito, yung mga Cattleya, mga wild po halos daw. Sabi nga nung isa, nako, nahirapan kami, inano namin yung mga hirapan kami umakyat sa bundok, sabi. Yun po ang ganda naman ang ating parang mas gusto talaga nila yung may lilim talaga, liwanag lang ang gusto, ayaw nila ng direct sunlight. Ganda oh, ano nyo naman, kung hindi sila masaya, diba? Masaya din yung amo. Ayan, dito wild na rin to, ganda. Na ano ko lang yan, ginaganyan-ganyan ko lang. Okay na silang ganyan. Mist. Ito, nakantay pa natin. Gaano naman yan. See yung top cut, mura. Ganda oh, grabe. Wow. Isang karga pa nito para sa mga gulay naman. Pang orchids, isang karga para masaya ang orchids natin. Tingnan nyo ito, ang ganda ng karne. Isang ugat, may mga tumubo na. Ayan o, kita nyo yan, bago. Tayo na nakapagpalabas niyan. Kaya ako naman, ugat muna, di ba? Masaya na tayo. Pagpa tayo ng mga roots. Saka na yung bulaklak, syempre. Mauna muna yung roots.
Ayos na. Yung mga top cut natin okay na. Survive na. Yung mga binili natin na bundle na 800. Kaya lang, bakit ganun yung nabibili ko? Ayan mga farmer, oh. Hanggang taas may mga tumutubong ugat. Paano po ito bubulaklak? Magulo, no? Teka lang. Abutin natin si Cattleya na hindi pa natin napopwesto. Okay. Wala na yung iba. Sabi ko hindi na muna ako, stop muna ako sa pag mine dahil si Bebe may nakitang bilihan po na makakapili ka talaga. Ito binigay lang ni Maika sa Gabaldon. Yan, kaibigan na kasi namin. Tingnan nyo to, free lang to dun sa nabili ko. Ayan o, kumapit na siya. Uy, kailangan patayin yan. Ito yung ating rambutan. Bigyan din natin. Masaya. Wow, yan, pinatanim ni Bebe. Langka, bigyan natin si Langka. Mulberry natin to, malalaki daw to bunga. Balikan natin yung orchids, tapos isang tangke uli sa mga gulay naman. Meron naman nakita binabasa yung dahon. Meron naman nagsabi wag daw babasahin yung dahon, puro ugat lang daw. Gulo, no? Ganda. Maganda din magdilig ng hapon kasi hindi na po siya dadalhin niya na hanggang umaga yung, di ba? Yung moisture. Kaysa sa yung umaga ka magdidilig tapos iinitan, di ba? Tapos buong gabi. Kung hindi ka na magdidilig ng hapon, buong gabi dry siya. At least ito
na naman na siguro tayo na miss. Binalikan na natin. Ito. Ito. Ayan. Okay. Lalagay ba tayo dito? Talbos na lang. Sa talbos na tayo maglalagay. Grabe, naghinugan na po yung mga sili. Kailangan nang i-harvest din to. Ayan, chili paste. Kamahal. Sarap tingnan. Mahal ngayon eh. So ito, talbos ng kamote. Ayan. Diyan natin to. Fish amino, mga ka-farmer. Ito sa mga sekreto ng green leafy vegetable. Fish amino acid. Napakaganda niyan. Ay, pwede nang kuhanan bukas ata. Ang bilis eh. 3 days. Ayun yung ano natin kinakain na. Masarap ba? Favorite namin yan, boss. Up. Dito tayo sa onion leeks. Ating tawag dito, dahon ng sibuyas, bunching onions. Tingnan natin kung ano ang kalalabasan dito sa ating experiment. Nagtanim na ako na ito dati, pinatubo ko lang, hindi ko na naituloy. Tumubo naman, pero wala na. Pero itong ngayon medyo matututukan po natin. Mukhang magdadalawa akong tangke okay lang, 2 tangke. Kaya na rin magdilig ng hapon. Musta yung mga tinanim natin dito? Sweet basil. Ano pa ba? Nalimutan ko na iba. Yan, ito na yung ating radish. Tingnan nyo, taas. Mubo na halos lahat pala. Lumabas na. Bukas tatakpan na natin kasi medyo marami na ang tumubo. Ayun mahaba. Nag-aaralan ko kung kailangan pang mas malalim ang hukay, ang papapatubuan, gagawin natin. Ito, ano din to? Onions pa to. Alam ko naman yung 4 mahigit na, pero init pa rin. Mainit po ngayon. Sabi ko nga kay Bebe, busy pala kami ngayong week na to. Kasi sa Thursday papasyal po yung mga bata. May utang kami sa kanila. Tama-tama holiday. So ayun. Tapos by Friday naman wala na, alanganin na tayo magmasinlok mga farmer, pero kailangan ko na namang magmasinlok syempre. Hindi umulan kagabi ina-expect ko uulan Ayusin ko na pala yan mga farmer, baka ulanin tayo. Madali po yung mga natin, radish natin. Yan lang yan. Tuloy ko lang to. Ayan pati yung mga papaya dinamay ko na. Kaya lang eto, ayun lang. Mayroon na naman tayong may tama. So wala na, hindi na po natin patatagalin yan at mahahawa pa yung iba. Kitang kita naman natin
Yellow talaga. Hindi po ganyan ang normal na, hindi po yan yung healthy papaya. Ang healthy papaya is green. So ayun, anuhin natin yan, kakal natin. Huwag tayong manghinayang at mahahawa po lahat yan pagka hindi natin kinuha yun, kinal. Ito yung suha, linagyan ko na din kasi sobra sobra. Ayan o, babalikan ko lang tong ano natin, itong ating ganyan na naman yan. Basta ganyan lang, ako ganyan lang po mga ka-farmer. Ito tingnan nyo, haba na. Kailangan na po itong mga madisgrasya yan ng ulan. At natamaan lang po yan ng sunod-sunod na malalaking patak. Wala na siyang walang proteksyon, di ba? So kung kailangan pang medyo laliman, patay tayo. Kung kailangan ng pero okay na yan, medyo may laban na. Medyo may laban na po. At least ito, what happened? Parang walang tumubo ganyan talaga, may mga hindi tutubo. Pero dito tayo, paputol natin tong sangang to para makapasok tayo dito. Kumusta yung mga isda natin? Talaga ang gardening bukas baka mag-replant na po tayo ng kangkong dahil tsaka mustasa na rin dahil yung isang plat tatapusin na po natin yung mga kangkong doon, busin na natin yan. Ganun din yung mustasa. Ang bilis ng kangkong ang bilis, napakabilis po. So may mga hindi pa tumutubo, may mga ilang hindi pa tumutubo, bigyan natin ng ilang araw yan. So tumubo na yan lang, yan na bago. So, may mga ilan pa pong hindi pa tumutubo, patubo pa lang gaya nyan. Uy, nadaganan pa, palabas pa lang yan. Bukas makikita natin. So ganyan lang pong technique. Tapos ganda na ng mga kalamansi natin, bilis. At lagi lang nalagyan ng mga hasang. Naunahan lang ako kanina. So ito, update sa kangkong, tingnan nyo. Pero may babalikan ako dito, hanapin natin yung uod. Kanaan dito pa, tinira niya Ang bilis ang mata ko pagka hindi spray. Laki nang nagagawa ng fish amino acid talaga. Big fan mga farmer, I'm a big fan of fish amino acid. Ito yung mga sumunod nating tinanim, ang bilis din lang. Ayan actually marami masyado, pero dinamihan ko talaga. Ayan. Isang bunot, isang ganun, ang dami. Kukunin ko yung papaya, hindi natin pwedeng i-tolerate yan. Huwag nating panghinayangan mga farmer, mag-replant na lang po kayo kasi ang pangit nung bunga ng papaya pagka may virus. Actually yan, magbubunga din yan, kaso may mga spot hindi maganda. Wala na. So ayan po mga nagtatanim ng papaya dyan, may nakita kayong ganyan, wala na yun, kal na, wala na tayong magagawa. Yellow leaf yan na, tingnan nyo, ayan, may mga spot siya. Ayan. So wala na tayong magagawa. Sorry kasi ikakalat po ng insekto yan.
sayang. Susubukan ko pa naman dito yung hihiga. Ang ganda ng root system. Maganda sana yung root system nila. Kaya pala ang taba. Ang ganda ng root system nila dito. Kaya pala ang ganda ng ano. Ang ganda. Basal kasing lupa to eh. Ang ganda. So, sabi ng Italiano, ang ganda mga ka-farmer. Gagawin pa naman natin dyan yung susubukan ko dyan yung Chinese way of ano. Ganda oh. Ang taba niya. Kaya lang wala tayong magagawa dyan. So ayan, hanggang dito na lang po muna mga ka-farmer. Bukas kung wala pa yung ating partner, may sakit daw. Kahapon nag-walk hindi niya na po tinapos yung trabaho, sobrang sama ng pakiramdam. So baka kailangan niya ng pahinga. Yun. Pero yun, yung kangkong, anuhin na natin yan. Replant na rin tayo ng mustasa din. So ito na naman yung batch ng mustasa na lulutuin natin at i-consume sobra. Tapos ito, kangkong oh, dami na naman. Ubusin din natin kasi ito parating na naman po yung isang plat. So hindi pa to nauubos, meron na naman. Actually yun, pwede na yun. Next ilang days lang po yan, pang Sabado. Pang Sabado pwede nang kuhanan yan. Ano na yan? Actually yan talaga, ganyan po talaga ang Chinese kangkong. Kahit yung mga binebenta sa palengke, tataas lang po ng konti. Tataas, actually ang taas na nga oh, mahaba na nga siya eh. Ayan oh, tingnan nyo oh, mga ganyan lang. So Monday ngayon, Saturday taas na naman yan. Bilis lang. Wala nga 3 weeks ano. Bilis. Hindi ko na alam kung kailan ko na to, pero halos lang po yan. Wala pa pong may 2 weeks na ba? Parang wala pa nga eh. Wala pa pong 2 weeks yan. So ganun kabilis yung Chinese kangkong. Basta mataba yung lupa, may tubig, at magandang pataba. Yung tatlong yun. Sunlight mga ka-farmer. So ayun, hanggang dito na lang po. Maraming salamat at magandang buhay.